Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Lunes na kasunod ng Kapistahan ng Pentecostes ay itinalaga ng pag-alala kay Maria bilang ina ng simbahan. Si Maria ay ina ni Jesus. Nandun siya sa simula ng buhay ni Jesus. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Kaya si Maria ay ina rin ng simbahan. Nandun din si Maria sa simula ng simbahan. Nandun siya sa tabi ni Jesus nung ibinuhos niya ang kahuli-huliang patak ng kanyang dugo sa krus. At nandun siya nakasama ng mga alagad pag-akyat ni Jesus sa langit. Naging masakit sa mga alagad ang pag-alis ni Jesus nung siya ay mamatay. At naging masakit din sa mga alagad ang pag-alis ni Jesus nung siya ay umakyat sa langit. Talagang naulila sila. Siguro maaari nating i-imagine ang paglalakad ng mga alagad mula sa bundok ng Olibo papasok sa Jerusalem nung nawala na sa paningin nila si Jesus. Dahan-dahan ang kanilang paglalakad at malungkot sila. Kasama nila si Mama Mary. Malungkot din siya, pero ang kanyang pagiging ina ay nabaling na sa mga alagad. Ipinagkatiwala ni Jesus sa kanya ang mga alagad bago siya mamatay sa krus. Bilang ina ng mga alagad na ito, siya ang nagbigay ng aliw at sigla sa mga nalulumbay na naulila ng mga alagad. Siyang lahat ay bumalik sa upper room at doon nagdasal. Binigay uli ang mga pangalan ng mga apostol. Ang maliit na community ay binubuo ng mga apostol, ng mga babae na sumama sa kanila mula sa Galilea, si Mama Mary at ilang pang mga kamag-anak ni Jesus. Mothers are always there at the beginning. Kaya si Maria ay nandun sa simula ng buhay ni Jesus at ganoon din sa simula ng buhay ng simbahan. Nandun din siya pagbaba ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Pero kung sa bagay, si Maria ay puspos na ng Espiritu Santo kasi ipinaglihina niya ang anak ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Sa panahon ng kagipitan, palagi natin tinatawagan ang ating ina. Dahil si Maria ay ina ng simbahan, sa anumang kagipitan na nararanasan ng simbahan, tumawag tayo sa mahal na ina. Noong 1572, nagdasal ang mga Kristiyano habang nagkakaroon ng digmaan ang mga kaunting Kristiyano sa Lepanto laban sa maraming barkong mga Muslim na sasalakay sa Italia. Sa tulong ni Maria, natalo ang mga Muslim at naligtas ang Europa sa pag-atake ng mga Muslim. Kaya hindi lang tayo tumawag kay Maria sa ating personal na pangangailangan. Sa ating panahon na nararanasan natin ang maraming pagsubok sa simbahan, nararanasan natin ang kahinaan at iskandalo sa simbahan at ang maraming kumukontra rito. Tumawag tayo sa mahal na ina. Siya ay ina ng simbahan. O Maria, ina ng simbahan, patuloy mong samahan ang simbahan sa mga kahirapan at pagsubok na aming nararanasan ngayon. Sa tulong ng iyong makapangyarihang panalangin, panatilihin mo kaming tapat kay Jesus na iyong anak. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.